Mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito ay ipagpapatuloy natin ang ating pagtalakay sa mga mana ng kapahayagan para po sa ating mga espiritual na paglago. Lalong-lalo na sa inyo ng mga anak ng Diyos na ngayon ay pinapapasok ng Ama sa kanyang banal na bansangkarian dito sa lupa upang tayo ay maging tunay at ganap na mga anak ng Diyos na babae at lalaki. Sa oras pong ito, tatalakayin natin ang patungkol sa bautismo ng apoy. Ito pong pagtalakay na ito ay naipangaral ko na sa maraming beses, lalong-lalo na sa ating pong Sounds of Worship, sa ating mga TWP, no? Sa ating mga Thanksgiving and Worship presentation. At lalong-lalo na doon sa mga bago pong nabautismuhan noong mga nakaraang mga araw. Mga libu-libong mga anak ng Diyos ngayon ang pumapasok sa kanyang banal na bansangkarian. At ito nga ay sa pamamagitan ng kanilang pagtanggap ng mga salita ng Ama sa pamamagitan ng kanyang hinirang na anak. At dito ay ipagpapatuloy ko po itong mga araling ito upang inyong mapagtanto na ang ating paglilingkod ay may mga prosesong dadaanan. Unang-una rito ay ang bautismo ng tubig na pagkatapos nating nakapagsisi at alam na po natin kung ano ang ibig sabihin ng pagsisisi, yung pagtanggap natin sa mga mensahe ng Ama sa pamamagitan ng kanyang anak at tayo ay sumuko ng ating kalooban. Ang tunay na ibig sabihin ng pagsisisi ay ang pagsuko ng ating kalooban, sariling kalooban. At pagkatapos niyan, tayo ay mamamatay sa ating makasalanang katawan na walang iba kundi ang gumaganap ng sarili niyang kagustuhan. At tayo ay mabubuhay na sa isang bagong pamumuhay, walang iba kundi ang pagtupad o pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Ama. Kaya pagkatapos nito ay ang bautismo ng tubig. Ito ay pakikipag-isa sa ating makapangyarihang Ama sa kanyang buhay. Identification sa kanyang buhay. Na ma-identify tayo sa Kanya. So ang bautismo ay kamatayan. Kamatayan sa ating sariling kagustuhan o sa ating sariling kalooban. So pagkatapos nito mga kapatid ay dadako tayo sa pagkalibing. No? Walang iba kundi ang bautismo ng tubig. Yun, babautismohan tayo ng tubig, ilulubog tayo. Ito na nga yung nangyayari sa ating mga mass baptism. Ito ba'y may ibig sabihin sa ating mga espiritual na paglilingkod na kung saan tayo ay lumalakad ngayon sa kalooban ng ating dakilang Ama? Ano ang mensahe nito mga kapatid na inihatid ng anak sa inyo na katuparan sa ating mga buhay espiritual sa paglakad natin kasama ng ating dakilang Ama? Ito'y mababasa natin sa Roma, Kapitulo 6, versikulo 3 hanggang 10. Ito naman ang ating mababasa dyan. Opo, Pastor, sa Roma 6, 3 hanggang 10. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli, na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus, upang ang katawang salarin ay mag-iba at ang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan.
Datapwat kung tayo nangamatay na kalakip ni Kristo, ay naniniwala tayo na mga bubuhay naman tayong kalakip niya. Na nalalaman nating si Kristo na nabuhay na maguli sa mga patay, ay hindi mamamatay. Ang kamatay ay hindi nagahari sa Kanya. Sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay Kanyang ikinamatay na minsan sa kasalanan, datapwat ang buhay na Kanyang ikinabubuhay ay Kanyang ikinabubuhay sa Diyos. So, mga kapatid, yan ang ibig sabihin ng ating pagbabautismo. Yung tubig, noong tayo binautismuhan, tulad ng ginagawa natin sa ating mass baptism, yun po ang ibig sabihin. Tayo, sinabi ng mga salita ng Diyos, tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo, Jesus, ay nangabautismuhan sa Kanyang kamatayan. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo ay makalalakad sa panibagong buhay. So ito yung ibig sabihin noong bautismo, pagsisisi, kamatayan, bautismo, pagkalibing. At ang ating bagong buhay ng pagtutupad sa Kanyang kalooban ay siyang bagong buhay ng pagkabuhay na maguli. Kaya sinabi rito sa versikulo 5, sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng Kanyang kamatayan, ay nagkakagayon din namang tayo dahil sa kawangisan ng Kanyang pagkabuhay na maguli. So itong pagtupad na ninyo ngayon, bagong buhay na yan. Yung dating buhay, yung palagi tayong sumusunod lamang sa ating sariling kagustuhan, kaya wala na yon, mga kapatid. Tayo ngayon ay bago na, bagong nilalang, susunod sa kalooban ng ating dakilang Ama. Ngayon, pagkatapos ng pagsisisi, pagkamatayan, pagkalibing, pagkabuhay na maguli, tayo naman ngayon ay palalaguin ng Ama. Yon ang tinatawag na yung bautismo sa tubig ay yung tinatawag na kitbog experience, yung inyong karanasan sa espiritual na kung saan kayo ay tumanggap na, nagsisi na, inilibing na, nakipag-isa na sa Kanyang kamatayan at pagkalibing, at ngayon nakikipag-isa sa Kanyang bagong buhay. Nang dahil dito, lalago tayo, pinanganak na muli sa espiritu ng pagsusunod sa Kanyang kalooban. Tayo ngayon ay palalaguin ng Ama sa Kanyang mga salita. Ang paglago dito ay espiritual. Yung lalago, yung ating kaalaman, yung ating pangunawa, at yung ating karunungan sa Kanyang mga banal na salita. Yan ang lalago sa atin. Yan ang magbibigay sa atin ng tinatawag na spiritual growth. So itong spiritual growth na to, itong paglagong spiritual, ito yung pagtanggap natin sa lahat ng kalooban ng Amang hindi pa natin alam noon, ngayon ay magpapasimula na tayong makakaalam. Tulad din ng isang bata na physical na pinapakain natin hanggang sa ito'y lumagot, maging matured, yung kanyang pag-iisip ay magiging ganap na tulad ng isang adult o isang taong tama na sa edad. Ganon din tayo sa spiritual. Kaya sa bandang ito, mga kapatid, tayo ay dadaan sa ating tinatawag na bautismo ng apoy. Pagkatapos ng bautismo ng tubig, nandiyan ang bautismo ng apoy. Ito'y kinakailangan upang tayo ay mapatutuhan ng mga tunay na anak ng Diyos, masubukan, at mapatutuhan ng tunay nga ang ating mga pinangakong tayo susunod sa Kanyang kalooban. So itong lahat, kalooban ng ating dakilang Ama, susundin natin at ihanda natin ang ating sarili sa tinatawag na bautismo ng apoy. Bakit kinakailangan ito, mga kapatid? Sapagkat ang apoy ay magbubukod sa ginto
mula sa dumi ng ginto. Ito ang maghahayag kung ano ang tunay nating pagkatao. Ito rin ang magbubunyag kung ano ang tunay nating mga motibo at karakter. Hindi nais ng Ama na makisalamuha ang mga duwag, ang mga sinungaling, at ang mga mapagpaimbabaw sa kanyang banal na kaharian. Ito yung mga dumi na aalisin sa ating pagkatao, kaya tayo'y kinakailangan dumaan sa apoy. Ito ba ay sinabi at naging isang katuparan sa ating buhay bilang sumusunod na mga anak ng Diyos? Basahin natin ngayon ang unang Korinto, Kapitulo 1, 10 hanggang 15. Ito naman po ang sinasabi, pakinggan natin. O Pastor, sa unang Korinto 3, 10 hanggang 15. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtayo niya sa ibabaw nito. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang naglalagay na ito'y si Hesukristo. Datapwat kung ang sino may magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahalagang bato, kahoy, tuyong dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy, inihahayag at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Kung ang gawa ng sinuman ay manatili na kanyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sinuman ay masunog, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas, gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Dito makikita natin ang tunay na mga paglakad natin na hindi lamang pala hanggang sa bautismo ng tubig, hindi lamang pala hanggang sa tayo'y nangakong susunod sa kanyang dakilang kalooban. Matapos natin yung unang prosesong yon, dadalhin naman tayo ngayon sa ating tamayong experience. Ito na yung paglagong espiritual. Kaya dito, dadaan tayo ng apoy. Kasi ang apoy dyan, ang siyang maglilinis, aalisin ang lahat ng karumihan, at ang lahat ng hindi kalooban ng Amang natitira pa sa ating mga buhay. At kalakip na nito, tayo ay lalakas. Tayo ay magiging matibay. Tayo ay magiging pinagpala na magiging matapat sa kanyang kalooban. Dito na masusukat kung sino talaga yung mga mananagumpay. At tayong lahat tinawag upang magtagumpay. Pero hindi tayo maaaring umiwas sa apoy ng ating mga kapagsubukan. Kaya ito mga kapatid, ang unang Korinto 3:10 hanggang 15 ang katuparan ng inyong buhay na lalakaran. So, itong apoy na ito, sinasabi dito na bawat nagtayo sa ibabaw ng pinagsasaligan, ito yung buhay ng anak. Buhay ng ating dakilang Ama sa pamamagitan ng kanyang anak. Sinabi niya, at nagtatayo nito, ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Pansinin po natin yung salitang ingatan. So, ingatan ang ibig sabihin, tingnan natin kung ano ang klaseng ating itinatayo sa ating pananampalataya, na tayo'y maging desidido, sincero, at matapat sa ating paglilingkod. So pagdaan ng apoy sa atin, hindi tayo masusunog, kundi tayo lalong lilinis. Sa 11, sapagkat sino man ay hindi makapaglagay ng ibang pinagsasaligan kundi ang nailagay na, at ito'y si Kristo Jesus. Datapwat kung ang sino may nagtayo sa ibabaw ng pinagsasaligin ito ng ginto, pilak, mga mahalagang bato, kahoy, tuyong dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag sapagkat ang araw ang magsasaysay,
sapagkat sa pamamagitan ng apoy, inihahayag at ang apoy din ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Biro ninyo, hindi pala yung hanggang sa nangako lang tayo, o kaya gumagawa na tayo, sumusunod na tayo. Yung pala, susubukan pa rin tayo ng apoy. Meron pa rin apoy na dadaan sa atin kung ano yung ating itinayo, kung ano yung ating ikinumpisal. Ginto ba yon? Kung ginto, genuine yon. Kahit daanan ng apoy yon, hindi mawawala. Bagkos lalo pang lilinis. Kung ito'y mahalagang bato, huwag din tayong mag-alala, sapagkat yan ay mananatili. Pero kung ito yung kahoy, dayami, kahoy, o kung ano pa mang pwedeng sunugin, mawawala yon, mga kapatid. So, ang ibig sabihin nun, kung mababaw lang tayo, hindi tayo totoo, tayo mapagpaimbabaw lang, at tayo ay duwag, o tayo ay natatakot, masusunog tayo. Kaya ito ibig sabihin ng apoy. Pinadadaan sa apoy ang lahat upang ang tunay lamang ang siyang manatili. So, hindi pa sapat na tayo ay nabautismuhan, dadaan pa rin tayo ng apoy upang mapanatili ang tunay lamang. At ito ang ibig sabihin nitong talatang ito na binasa natin mula sa unang Korinto 3:10 hanggang 15. Ngayon, itong apoy na susubok sa atin ay hindi naman apoy na tulad ng ating ginagamit pansaing sa kalan. No? Kung tayo ay nagsasaing, kung tayo nagluluto, physical na apoy po yun. Ito, spiritual na apoy. Sa pamamagitan ng ano ang apoy na ito nang malalaman natin. Basahin po natin ang Roma 8:35 hanggang 39. Ito naman ang sinasabi. Opo, Pastor, sa Roma 8:35 hanggang 39. Sino ang maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan? O ang pag-uusig? O ang kagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo, kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang pamunuan, kahit ang mga bagay na sa kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kita ninyo rito, mga kapatid, pag dumaan ng apoy, kung ikaw kahoy lang, ito yung dayami, o kung ano pa mang nasusunog, mawawala ka. Pero kung ginto ka, mananatili ka. Ito yung ibig sabihin ng 35 Roma 8. Sino maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian. Ito na yung mga apoy, no? Isa, kapigatian, ang kahapisan, ang pag-uusig, o ang kagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak. Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami na bilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Kita ninyo rito yung apoy na sinasabi, mga kapatid, kapighatian. Nang dahil sa iyong paglilingkod, dadaan ka ng kapighatian. Nang dahil sa iyong paglilingkod, dadaan ka ng kahapisan. Nang dahil sa iyong paglilingkod, dadaan ka ng pag-uusig. Dahil sa iyong paglilingkod, dadaan ka ng kagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak. Sinabi niyang itong mga apoy na ito ay hindi makapagpapahiwalay sa atin sapagkat tayo'y tunay. Pero pag dumating yan at naghirap ka sa iyong paglilingkod, pinahirapan ka ng iba, ang iba nilalait tayo,
inuusig kayo, nilalait kayo, pinagsasabihan kayo ng lahat ng masama, dinidiscourage kayo sa pamamagitan ng sasabihing kulto yung pastor nyo, o kaya namemera lang yung pastor nyo, o kaya nagpapayaman lang yung pastor ninyo, o kaya mga kapatid, marami pang paninira na inyong naririnig. Etong lahat apoy na susubok sa inyo. Hindi kayo pwedeng umiwas sa mga bagay na yan. So, yung lahat ng negatibong naririnig ninyo, patungkol sa ministry ko, ministry ng anak, ministry ng karyan, iyang lahat ay apoy upang kayo ay subukin. Maaaring ang apoy, kapitbahay nyo, kaibigan nyo, o narinig ninyo sa radyo, nabasa ninyo sa internet, puro paninira, panlalait, pag-uusig, laban sa anak ng Diyos. Itong lahat ay mga apoy na susubok sa inyo. Kung kayo tunay, tinawag talaga kayo ng Ama, hindi kayo niya pababayaan sa panahon na yon. Basta siguruin mo lang na yung puso mo matapat, matuwid, genuine, totoo ang iyong sinabi, sincero ka, hindi ka mawawala. Magiging ginto kang lalong dinalisay sa kanyang banal na harapan. Ito po yung mga anyo ng apoy. Ang iba naman, sisirain ako. Sasabihin, tingnan ninyo, kayo pa ang naghatid ng pera sa inyong pastor, napakayaman na niyan. Maraming paninirang maririnig niyo sa mga bagay na ganyan. Tulad nung hindi pa gaano kalago ang karyan. Sa katunayan nga dito sa siyudad ng Davao, mga kapatid, hinati natin ang Davao sa 4 na distrito, East, West, South, North. Tapos, nang dahil sa hindi pa masyadong malago ang karyan ng mga panahon yun, ang members pa by district ang naghatid ng pagkain sa amin. Sapagkat yung mga full-time workers na katira kasama ko, wala naman silang mapagkunan, mga kapatid, napakalit ng tithes and offering. Kaya yung mga members ang sumusuporta ng mga pagkain sa amin. So, bawat pananghalian, almusal, hapunan, meron nakatutok na mga district dyan para maghatid ng pagkain na isaing na, nailuto na, at ihatid doon para sa panahon ng pagkain na yon. Marami yung mga kapatid nating nadadaanan nila, nagdadala ng kaldero, nadadaanan nila ang mga tagapag-usig. Pagkatapos, sinasabi sa kanila, tingnan ninyo, kayo pang naghatid ng pagkain, kayo pa napakapobre ninyo, pagkatapos kayo ang pagkain ninyo kung ano lang, tapos naghatid pa kayo ng pagkain para kainin ng pastor ninyo o ng kanyang mga manggagawa dyan. Hindi kayo naawa sa sarili ninyo? Mga kapatid, ano ang sagot ng mga kapatirang tunay na lumago at pagkatapos tunay na matapat sa kanilang paglilingkod? Sabi nila, eto lang ang nakikita mong ibinibigay namin at masakit na ang kalooban mo. Inuusig mo kami ng dahil dito. Akala mo kakampi kami sa sinabi mong kay nakikipagsimpatya sa amin dahil kami mga dukha. Sinabi nung isang member, dukha kami pero kami ay handang mag-alay ng aming buhay. Hindi lamang pagkain ng aming ibibigay sa aming pastor, kundi pati aming buhay ay aming ibibigay sa Kanya sapagkat nakita namin ang katapatan niya. Biro niyo kalakas ng mga member na yon, mga kapatid. Hanggang ngayon, ganyan din ang mga tunay na mga anak ng Diyos, kalakas sa kanilang katibayan at katapatan kahit sa panahon ng pagdaan ng apoy. Yung sinabing sa kanya yon, matinding apoy yon ng pag-uusig, matinding apoy ng pagbibigay ng pag-aalinlangan. Pero tingnan niyo, mga kapatid, siya ba ay nanghina, ng lupaypay sa mga salitang yon? Hindi. Napahiya pa nga yung mga taga-usig. Sinabi niyang, itong pagkain lang na ito, ang nakikita mong ibibigay namin. Hindi mo pa alam kung ano ang aming handang ibigay sa aming pastor at sa kanyang paglilingkod. Pati aming buhay, aming ibibigay. Mula noon, mga kapatid,
lumipas yung apoy na yon. Hindi na nag-attempt o ah, hindi na lumitaw yung mga tagapag-usig na yon na gustong sirain ang katapatan ng mga kapatiran natin na matapat na naglilingkod. Sabi nila, kahit sa kalagitnaan ng aming karukhaan, ay hindi kami matitinag sa mga pag-uusig na ganyan. Alam namin ang aming pinaglilingkuran. Alam namin ang katapatan ng aming pinaglilingkuran. Kaya yung apoy ay hindi nakasunog sa kanila dahil genuine sila. Pero kung ikaw mahina-hina ka noon, kahoy ka lang, mahina kang klase, naku, kakainin ka ng mga sinabi lang yun. Sasabihin mong, totoo nga, no? Oo nga pala, totoo nga. O yung sentimiento mo, sasakyan ng mga tagapag-usig at ikaw naman ay madadala. Talo ka sa mga panahong yun. Mabibigo ka sa iyong paglilingkod. Pero eto, binigyan tayo ng kapangyarihan upang tayo sa kaalangit hindi manatata, kundi tayo ay maging lubos at ganap na tao ng Diyos, anak man o lalaki o babae, na tatayo sa katapatan anumang siya ay masusubukan. So, hindi tayo mananatiling bata, kundi tayo ay lalago at tatawaging anak sa kanyang kariyan, na siyang kanyang aasahan sa kanyang gawain dito sa lupa. So, ang ating pagsisisi dapat ay tunay sa lahat. Kung meron mang bakas ng kasalanan na naiwan sa ating buhay, ito'y aalisin hanggang tayo ay lubos na malinis na. So, mga kapatid, tinawag tayo hindi upang tayo ay mabigo sa ating paglilingkod na inialay sa Kanya bilang maging anak ng Diyos. Tayo ay tinawag upang magtagumpay. Bakit kailangang magtagumpay? Gaya ng binhi, ang espiritual na buhay na itinanim sa atin ay nasa ilalim sa iba't ibang mga elemento. Dapat gamitin natin ang kalayaan ng ating pagpapasya o yung tinatawag na freedom of choice na piliing lumago at magtagumpay upang madala tayo bilang mga anak ng Diyos. Makilala tayo bilang mga anak ng Diyos. So sa ating paglilingkod, mga kapatid, yung freedom of choice natin, gamitin natin. Sapagkat choice mo lahat eh. Kung maging mahina ka, choice mo yon. Maging malakas ka, choice mo yon. Kung maging mapagtagumpay ka, choice mo yon. So piliin ninyong kayo'y matibay, kayo'y malakas, kayo'y matapang, at kayo ay maninindigan para sa kalooban ng ating dakilang Ama. Para matupad sa inyo itong unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 4 at ang pangalawang Korinto 5:17. At ganito ang ating mababasa, mga kapatid. Opo, Pastor, sa unang Juan 5, versikulo 4. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Hinan mo, mga kapatid, napakaganda ng sinabi dyan, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos, tayo yon, ay dumadaig sa sanlibutan. Sanglibutang ito. Ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Madadaig natin ang sanlibutan. Hindi tayo dadaigin ng sanlibutan, tayo ang dadaig sa sanlibutan. Kaya tayo ay mapagtagumpay sa kanyang harapan at ako ang inyong modelo sa bagay na yan. So, para magtagumpay, huwag kayong manatiling bata sa kanyang pag-iisip, magpakapuno kayo ng kaalaman hanggang sa kayo ay maging katulad ko na. Ito yung katuparan nun sa Efeso 4:13 hanggang 16. Ganito naman ang sinasabi. Opo, Pastor, sa Efeso 4:13 hanggang 16. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos
hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat na pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo, upang tayo huwag nang maging mga bata pa, na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabi-kabilaan na lahat na hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ay magsisilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya, na siyang Pangulo sa makatuwid bagay, si Kristo. Na dahil sa Kanya'y ang buong katawan na nakalapat, na mabuti at nakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan, ayon sa paggawang nauukol sa bawat ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Nakita natin dito mga kapatid ang mga katagang ito, no? Upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa na napapahapay-hapay dito at doon, dinadala ng magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng daya ng mga tao, sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Kita natin dyan bakit tayo lumago. Sapagkat hindi na tayo manatiling bata. Sapagkat para hindi na tayo malinlang muli na mapapahapay-hapay sa kahit sino pinaniniwalaan natin. Isa na lang mga kapatid ang ating panghahawakan. Hanggang sa umabot tayo dito, sa pagkakaisa ng pananampalatayang ito, ay ang Ama ang siyang susubok sa inyo sa pamamagitan ng apoy hanggang sa kayo'y tunay ng luminis at mapagtagumpay at hindi na bata sa pag-iisip, kundi lahat ay naging ganap na, ang panindigan mo solid na, ang iyong katapatan solid na, hindi na matitinag pa. Doong panahon yon, kayo ay tinatawag na mapagtagumpay. Doon na kayo tatawaging anak ng Diyos na katulad ko. Ito na yung katuparan ng sinasabi ko ito sa Apokalipsis Kapitulo 21, versikulo 7. Ganito ang ating mababasa. Opo, Pastor, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Kita mo dyan mga kapatid, bakit tayo dapat magtagumpay? Doon pa lang tayo kikilalaning anak, babae man o lalaki. At doon pa siya magpapakilalang siya nga ang ating Diyos na ikalulugod nating sundin. Siya naman, doon kikilalanin tayo na tunay niyang mga anak na magmamana sa lahat ng mga bagay. So, etong pag-aaral na ito ay patungkol sa tinatawag na bautismo ng apoy. Huwag kayong magtaka kung dumating ito sa buhay ninyo. Yung mga kapigatian, mga pag-uusig, kahirapan, pagtatanim ng mga negatibong mga balita sa inyong pag-iisip. Panghawakan ninyo mga salita niya, lumago kayo at mapaglabanan ang lahat ng ito. Kayo ay magiging matagumpay at magiging katulad kong magiging mga anak ng Diyos na sumasampalatay sa Kanya at pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Hanggang sa susunod nating pagkikitang muli, mga kapatid, ipagpapatuloy natin ang mga mana ng kapayagan ito na alam kong ito'y makakatulong sa paglago ninyo upang kayo ay maging isang tunay na tinawag, pinili, hinirang na anak ng Diyos na makakasama ko sa buhay na walang hanggan. Ang pagpapala ng dakilang Ama ay mapa sa ating lahat. Amen.